review. So, ano ko po man. So, in chapter 6, they called Stephen a blasphemer. And blasphemers are to be executed. Kaya kailangan ngayong depensa ni Stephen ang kanyang sarili laban sa paratang sa kanya. Pero hindi dahil natatakot siyang mamatay, kundi para depensahan ng kanyang pananampalataya. So nagsimula ang chapter 7 sa pagharap ni Stephen sa Sanhedrin, ang governing body ng Israel. Wala siyang lawyer to defend him. He stands all alone. Kaya he defends himself against these 4 charges of blasphemy. Tinatawag itong ginawang defense ni Stephen dito na apologetics. Apologetics is the study of the defense of the faith. It comes from the Greek word apologia, which means a speech in defense of something, to give a defense, or to speak on behalf of. In Acts 25:16, it describes an accused person's defense at his trial. Ito yung sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 3:15. But in your hearts honor Christ, the Lord as holy, always being prepared to make a defense and to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Kaya malaking bagay na ang mga mananampalataya ay hindi masyadong sentimental para makapagbigay sila ng reasonable at biblical defense for their faith. Sa ganito kasing pagkakataon, ang kailangang ibigay natin ay biblical truth at hindi yung dadaanin lang natin sa emotion. Kailangan lagi tayong handa na magbigay ng sagot sa mga taong kino-question ang dahilan ng ating pananampalataya. At magagawa lang natin iyon kung babad tayo sa salita ng Panginoon. At iyon ang ginawa ni Stephen sa last Bible study natin. He was able to articulate effectively the truth and defend himself biblically and reasonably from their accusations. Dahil alam niya ang Old Testament scripture. Nakita natin sa chapter 6, verses 11 and 13, na inakusahan siya sa 4 na bagay. Una, he speaks against God. Then he speaks against Moses. He speaks against the law. And lastly, he speaks against the temple. Kung ang lahat ng yan ay ipinaratang sa'yo, wala ka ng kawala. Death penalty ang katumbas ng bawat paglabag sa mga yan. Nakita natin last week ang kanyang defense sa first accusation sa kanya that he speaks against God. At hindi lang siya basta sumagot ng yes or no sa tanong ng high priest kung totoo ba ang lahat ng akusasyon sa kanya. Instead, he grabs this opportunity para ipakita sa kanila na si Christ ang perfect fulfillment sa Old Testament prophecies. Ipinakita niya sa pamagitan ng pag-recite ng kanilang history na si God ang tumawag sa Israel. In-acknowledge niya na si God ay God of glory, which means He is sovereign in everything. Siya ang tumawag kay Abraham and He ordained the destinies of Abraham's seed. Alam niya, pinili ng Diyos si Abraham upang maging ama ng bansang pinili ng Diyos, ang bansang Israel. Kaya hindi siya blasphemer ni God. At sa pag-present ni Stephen sa buhay ni Joseph, ipinakita niya na si Joseph ay prophecy in type ni Christ. Si Joseph ay isang Jew. Ganon din naman si Christ. Si Joseph ay binenta ng mga kapatid niya dahil sa inggit. Ganon din si Christ. Dahil din sa inggit, kaya siya pinaratangan ng mga kalahin niya. Joseph was sent to a pit to die, and yet by God's providence, na-rescue siya doon. Christ did die, but rose again from the grave. Christ was accepted by Gentiles. Ganon din naman si Joseph. He was accepted by Gentiles in Egypt. Christ was rejected by his people sa kanyang first coming. And yet nakalagay sa prophecy, sa kanyang second coming, he will be accepted by his people. And so was Joseph. Christ was humbled like Joseph. Parehas silang naging servant. And then parehas din silang naluklok sa mataas na pwesto. Naging kanang kamay ng Pharaoh si Joseph. Si Christ naman, after his redemptive works, umupo siya sa kanan ng Diyos Ama. And lastly, Joseph saved his people from famine and brought them into unity with one another na ginawa din ni Christ. The most of the Jews are still in spiritual famine, pero darating ang time na mangyayari ang prophecy ni Zechariah. Sabi dito sa Zechariah 12:10, then I will pour out a spirit of grace and prayer on the family of David and on the people of Jerusalem. They will look on me whom they have pierced and mourn for him as for an only son. They will grieve bitterly for him as for a firstborn son who has died.
Gustong ipakita ni Stephen dito sa kanila na ang kwento ni Joseph ay shadows ng buhay ni Christ. So Joseph serves as a type and shadow of Christ. Sa pag-uncover niya sa history ng Israel, mula kay Abraham to Joseph, and then sa kanilang mga forefathers, in a way parang pinapakita niya sa kanila that he was neither a blasphemer of God nor a traitor to the people of Israel. Equivalent nun ay not guilty plea. Itong pag-uncover niya sa history nila ang gagawin din niyang pinaka-foundation or groundwork para sa condemnation na kanyang ibabato sa kanila sa verses 51 to 53. Sabi niya dito, napakatagas ng ulo niyo. Ang mga puso at tainga niyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa niyo ngayon. Lagi niyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na inyo namang pinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman nyo ito sinunod. So makikita natin na magaling si Stephen. Hindi niya basta inakusahan sila, kundi subtle attack ang ginawa niya. Sa ginawa din niyang strategy na ito, nakuha niya ang atensyon ng mga nakikinig. So nilay down muna niya yung foundation bilang depensa sa akusasyon sa kanya at sa huli, he turns the tables and indict them as the real blasphemers. Sa huli, doon niya ibibigay ang final blow that will cost his own life. So from Abraham to Joseph, from the call of Abraham to the captivity of Israel in Egypt, ngayon naman, he moves into the second great period of Israel's history, from Moses to the Babylonian captivity. So dito na tayo sa part 2 ng defense ni Stephen. As the time drew near when God would fulfill his promise to Abraham, the number of our people in Egypt greatly increased. But then a new king came to the throne of Egypt, who knew nothing about Joseph. This king exploited our people and oppressed them, forcing parents to abandon their newborn babies so they would die. So nakita natin sa mga previous verses na ating inaral ang kanyang first apologia or defense against a false accusation sa kanya. Now Stephen moves to the second accusation, which is he speaks against Moses daw. Ipapakita niya dito na kung inirerespeto niya si God, ganun din naman si Moses. Again, he pleads not guilty sa pamagitan ng patuloy na pag-uncover niya sa kanilang history. So ibinalik niya ang buong council kung saan siya ay nasasakdal sa pangako ng Diyos kay Abraham. As the time drew near when God would fulfill his promise to Abraham. So ano ba itong pangako ng Diyos kay Abraham? Ito yung sinabing Stephen sa verse 5 na ipinangako ng Diyos kay Abraham ang Canaan na mas kilala sa tawag na promised land. Ipinangako ng Diyos na magiging pag-aari ito ni Abraham at ng magiging lahi niya. Mababasa natin ang pangako ng Diyos na yan sa Genesis 12. After dito, ang mga susunod na sasabihin ni Stephen ay pagnanarrate na sa nangyari sa mga ninuno nila at kung paano tinupad ng Diyos ang pangako niya sa mga ito. So nakita natin sa first part na nagkaroon ng famine sa Canaan. And to make the long story short, iniligtas ni Joseph ang pamilya niya sa famine at hinikayat niya ang mga ito na tumira sa Egypt kasama niya. Mabait ang Faraon sa kanila dahil kanang kamay niya si Joseph. Binigyan sila ng lupang kanilang matitirhan. Masaya at kontento na ang mga Israelites doon sa Egypt, kaya hindi na nila naisip na bumalik pa sa lupang pangako ng Diyos sa kanila. Pero paano naman gagawin ni God or tutuparin ni God ang kanyang promise? Paano niya ibabalik sila sa kanilang sa lupang pangako niya sa kanila? Sa kanilang mga ninuno, particularly kay Abraham, kung hindi sila aalis sa Egypt. Kaya noong sumapit na ang takdang panahon, na para tuparin ni God ang pangako niya sa kanilang mga ninuno, God orchestrated events to move Israel out of Egypt. At ito yung time when the number of our people, yung mga Israelites in Egypt, greatly increased. But then a new king came to the throne of Egypt who knew nothing about Joseph. So namatay na dito ang mga forefathers ng Israel at bago na rin ang Faraon. Hindi alam ng bagong Faraon ang naging contribution ni Joseph sa kanilang bansa. Kaya iba na ang naging pakikitungo niya sa mga Israelites. But remember this,
This is God's providence para makalabas sa Egypt ang mga tao niya. So natreten ang bagong paraon sa mabilis na pagdami ng mga Israelites. Sa panahon kasi nila na iyon, dahil nga uso yung invasion of land, kaya mas malaking bilang ng lahi, mas maganda. Kaya sa pagdami ng mga Hudyo sa lupa nila, natakot ang bagong paraon na baka may isipan ng mga Hudyo na kumampi sa mga kaaway nila at pagkatapos ay tatakas sa mga Hudyo sa kanilang lupain. Kaya ang ginawa ng bagong paraon, naglagay siya ng mabagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Pero sa grasya ng Panginoon, patuloy pa rin dumami ang mga Israelites kahit inaapi ang mga ito. Sa kanilang pagdami, hindi na sila pwede sa isang lugar lang. Kaya na-scattered ang mga Israelites all over Egypt. Kaya sila'y kinatakutan ng mga Egyptians. Kumbaga, na-overpower nila yung population ng mga Egyptians, kaya natakot ang mga ito sa kanila. Dahil dito, lalong pinagmalupitan ng mga Egyptians ang mga Israelites. Pinagtrabaho ng mabigat na gawain, yung mga gawain bukid, at iba pang may hirap na trabaho. Ginawa din silang mga slaves. So this king exploited our people and oppressed them, forcing parents to abandon their newborn babies so they would die. So ito ang malalang ipinagawa ng bagong paraon sa kanila. Pero hindi kasama dito yung mga batang babae, okay? Kundi batang lalaki lamang ang gusto niyang i-eliminate. Dahil ang mga lalaki nga naman ang sumasabak sa labanan. Mababasa ang instruction niya ng Pharaoh na to sa Exodus 1 verses 15 to 16 and 22. Pakibasa, Sister Maricel. Isang araw, pinatawag ng Faraon sina Sifra at Poa, ang mga kumadro ng Hebreo, at sinabihan ng ganito: sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Iniutos naman ng Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. So noong naglabas ng ganitong utos ang Faraon, at that time Moses was born, a beautiful child in God's eyes. His parents cared for him at home for 3 months. When they had to abandon him, Pharaoh's daughter adopted him and raised him as her own son. Moses was taught all the wisdom of the Egyptians, and he was powerful in both speech and action. So kilala and well-respected figure si Moses sa mga Hudyo. Kaya yung detalye sa buhay ni Moses and his ministry were well known to the Sanhedrin. Kaya parang summarize lang ang ibinigay ni Stephen dito patungkol kay Moses, just to make his point. Dahil nga inakusahan siya that he speaks against Moses, kaya he makes the point of praising him. Kaya dinescribe niya dito si Moses as lovely or beautiful in the sight of God. Alam naman natin God looks at the heart at hindi sa physical appearance ng tao. Kaya yung pagsasabi ni Stephen na lovely si Moses sa sight ni God, hindi lang physically lovely si Moses ang ibig sabihin nito, kundi nakaset na ang eyes ni God kay Moses. May something special sa bata. At marahil itong physical attribute ni Moses na ito ang isang dahilan kung bakit ginusto siyang ampunin ng anak ni Pharaoh. Dahil kung babalikan natin ang original na kwento sa Exodus, may something special sa batang si Moses. Sabi dito, about this time, a man and a woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. So nakita niyo mga kapatid, may something kay Moses kaya hindi siya magawang itapon ng kanyang ina sa ilog. Kaya sinuway niya ang utos ng Paraon at itinago ito sa loob ng 3 buwan. Yung kakaibang physical attribute ni Moses na iyon ay galing sa Diyos para maprotektahan siya dahil gagamitin nga niya ito. God knows how to preserve His people. Pero siyempre, lumalaki ang bata. Kaya dumating ang time na hindi na siya maaaring itago pa ng kanyang ina katulad ng ibang infants. Kailangan din siyang itapon sa ilog Nile. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproof it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance watching to see what would happen to him.
So gumawa siya ng isang basket na magsisilbing parang pinaka-boat or bangka ni Moses dahil ang ginamit niyang materials na sa paggawa dito ay same sa ginamit din ni Noah sa Noah's Ark. Sabi dito, build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar inside and out. So madaming gamit ang tar. Sa ancient times, even sa time natin ngayon, isang gamit nito ay pang waterproofing sa mga marine vehicles para hindi sila pasukan ng tubig. So nakita niyo yung puso ng isang ina, she made sure na safe ang anak niya, kaya ginawa niya ito ng basket na magpo-float sa tubig at hindi papasukan ng tubig. And she made sure na ang kapatid na babae ni Moses ay nagmamasid sa di kalayuan para malaman kung ano ang magiging kapalaran ng bata. And by God's sovereign plan, when they had to abandon him, Pharaoh's daughter adopted him and raised him as her own son. So alam naman natin na si God ang nag-o-ordain sa lahat ng pangyayari na ito. Kaya doon sa time na itinapon si Moses sa ilog, ang anak naman ni Pharaoh ay maliligo sa ilog at kanyang nakita ang lumulutang na basket na ito. Kaya't ito'y pinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong. Nang ibigay na sa prinsesa ang basket, nakita niya ang batang umiiyak. Naawa siya sa batang si Moses, kaya inadapt niya ito. So, sa malayo naman nagmamasid si Miriam na kapatid ni Moses at nakakita siya ng magandang pagkakataon para hindi mapahamak ang kanyang kapatid. Kaya nilapitan niya ang prinsesa at inalok ito no kung gusto daw niya nito ay hahanapan niya ito ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na si Moses. Siyempre, hindi siya nagpakilalang kapatid nito. And by God's providence, pumayag naman ang prinsesa sa suggestion ng kapatid ni Moses. Kaya ang kanilang nanay ang mismong tinawag ng bata para mag-alaga dito. So nakita nyo yung providence ng Panginoon kung paano siya kumikilos sa buhay ni Moses? Hindi nawalay sa kanyang ina si Moses. At malamang sa hindi, ipinaalam kay Moses ng kanyang ina kung sino talaga siya na makikita natin later on sa ating inaaral. And as the adopted grandson of Pharaoh, Moses was taught all the wisdom of the Egyptians and he was powerful in both speech and action. Ibig sabihin, Moses had knowledge of astronomy, geometry, and medicine dahil advanced ang ancient Egypt sa mga larangan na ito. Stephen continues to show his respect for Moses by describing him as a man of power in both speech and action. Again, just like Jesus, he was wise and skillful with words and a man of mighty deeds. Pero ano lang to, parang commercial lang sa ating ano. Kung natatandaan nyo, ang kwento ni Moses, nung i-recommission siya ni God after 40 years living in Midian, ano ang naging sagot ni Moses kay God? Basahin natin sa Exodus 4 verses 10 to 12. Pakibasa, Ate Hazel. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa noon, hirap na ako sa pagsasalita, kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin. Pautal-utal ako kapag nagsasalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako, ang Panginoon? Kaya lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang sasabihin mo. So paano nangyari na hindi daw magaling magsalita si Moses, gayong lumaki siya sa palasyo ng hari? May contradiction ba ito doon sa sinabi ni Stephen? Wala po, okay? Dahil sa tagal niyang nawala sa Egypt, 40 years to be exact, nawala na yung confidence ni Moses. He grew up to be the guy who was the winner, the guy who was mighty in words and in deeds, but by God's providence, kinailangan niyang lisanin ng Egypt at magtago sa disyerto, kung saan siya ay naging pastol ng mga tupa ng kanyang father-in-law na si Jethro. So anong makikita natin dito? God basically broke him. So at the end of 40 years, hindi na siya yung mighty in words and deeds nung nasa palasyo pa siya ng Paraon. Ngayon, fully dependent siya kay God at hindi sa sarili niyang kakayahan. Di ba ganyan naman yung mga ginagamit ng Panginoon, yung mga servant ni Lord? Fully dependent sa Panginoon at hindi sa kanilang sariling kakayahan. So back to the words of Stephen. Sinasabi niya dito that Moses was a remarkable man, kaya puro magaganda ang sinasabi niya patungkol kay Moses.
Gustong ipakita ni Stephen dito sa buong council na hindi niya nilapastangan si Moses. Instead, he has a great respect for this most noble deliverer of Israel. And then, sa next verse, makikita natin dito ang unang pagtawag ni God kay Moses nung siya ay nasa age of 40. So sabi dito, one day, when Moses was 40 years old, he decided to visit his relatives, the people of Israel. He saw an Egyptian mistreating an Israelite. So Moses came to the man's defense and avenged him, killing the Egyptian. Moses assumed his fellow Israelites would realize that God had sent him to rescue them, but they didn't. The next day, he visited them again and saw two men of Israel fighting. He tried to be a peacemaker. Men, he said, you are brothers. Why are you fighting each other? But the man in the wrong pushed Moses aside. Who made you a ruler and a judge over us? He asked. Are you going to kill me as you killed the Egyptian yesterday? When Moses heard that, he fled the country and lived as a foreigner in the land of Midian. There, his two sons were born. So ito yung sinasabi ko kanina na malamang sa hindi, itinuro sa kanya ng kanyang nanay ang kanyang pinagmulan. Alam niya kung sino talaga siya at ang kanyang roots. Alam niya na isa siyang Hebreo. Although raised in Pharaoh's household, Moses had never forgotten his people. And for sure, God moved in his heart, kaya naisipan niyang bisitahin ang kanyang mga kalahi. So Moses came down from his royal throne dahil sa malasakit niya sa mga kababayan niya. Katulad ni Jesus Christ, at an appointed time, he came down from his royal throne dahil din sa kanyang concern and love sa kanyang mga tao. He saw an Egyptian mistreating an Israelite, so Moses came to the man's defense and avenged him, killing the Egyptian. So kung nanood kayo ng mga historical drama, yung mga anak ng mga prinsesa, yung mga nakatira sa palasyo, bukod sa tutok sila sa pag-aaral, well-trained din sila sa martial arts, sa di ba pang self-defense. Ibig sabihin, malakas si Moses. Sa kagustuhan niyang ma-avenge ang kanyang kababayan sa ginagawang pangapi dito ng isang Egyptian, nung akala niyang wala ng tao na nakakakita sa kanya, pinatay niya ang Egyptian na umapi sa kanyang kapwa Hudyo. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito? Because Moses assumed his fellow Israelites would realize that God had sent him to rescue them. But they didn't. His goal in visiting them was not to pay a social call bilang apo ng Pharaoh, hindi ganon, but to rescue them from their oppressors. But they did not understand. So again, the Israelites didn't understand God. Although ipinakita ni Moses na nasa panig siya ng mga Israelites sa pamamagitan ng pagpatay na ginawa niya sa isang Egyptian, they failed to recognize or acknowledge him as their deliverer. So the next day, he visited them again and saw two men of Israel fighting. He tried to be a peacemaker. Men, he said, you are brothers. Why are you fighting each other? This time, ang nakita naman niyang nag-aaway ay parehas na Hebreo at balak niyang mag-mediate sa dalawa para magkasundo ang mga ito. So makikita natin dito na alam ni Moses na hindi lang siya deliverer of the nation of Israel, but also as a peacemaker among individuals. Ang problema, hindi na-appreciate ng mga kalahi niya ang effort niya at nireject siya ng mga ito. But the man in the wrong pushed Moses aside. Who made you a ruler and a judge over us? He asked. Are you going to kill me as you killed that Egyptian yesterday? So katulad ni Joseph, Moses is rejected. Nakasurvive siya sa ilog Nile, nakapag-save siya ng buhay, dumating siya as a peacemaker, yet he is confronted like a criminal. When he offered deliverance to Israel, he was rejected, and he was rejected with spite. Ito ang mas masaklap dahil sariling kababayan pa niya na kanyang pinagmalasakitan ang nag-reject sa kanya at nag-expose sa ginawa niya. Obviously, ayaw ni Moses na malantad ang ginawa niyang pagbatay sa Egyptian. Kaya mababasa sa Book of Exodus na tinabunan niya ang bangkay nito ng buhangin. Pero mga kalahi pa niya ang nagkanulo sa kanya. Ang mga taong kanyang gustong tulungan para makalaya sa pagiging slaves ang nag-broadcast sa ginawa niya.
So gustong ipakita ni Stephen dito na mula noon hanggang ngayon, laging nire-reject ng mga Israelites ang mga ipinapadala ni God na magde-deliver sa kanila. Sa unang pagkakataon, nireject nila si Joseph, kaya nga ibinenta siya, di ba? And now they rejected Moses again, the first time. Katulad ng pag-reject din nila kay Jesus Christ sa kanyang first coming. It is the time of promise. Ito na yung time na ilalabas na sila ng Diyos sa Egypt. Dahil tapos na ang time na ibinigay niya na magiging slaves ang mga descendants ni Abraham sa ibang lugar. Yan ay makikita natin sa Genesis 15:13. Pakibasa, Sister Nova. Genesis 15:13, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 na taon. So unfortunately, they didn't understand that this is the time for the 400 years to end. So anong gustong ipakita ni Stephen dito sa mga kausap niya? Gustong ipakita ni Stephen yung pattern na ginagawang pag-reject ng mga Israelite sa deliverer na ipinapadala ng Diyos sa kanila. Their forefathers denied Moses as a ruler and judge over them. Ganon din itong Sanhedrin na kausap ni Stephen. Hindi rin nila tinanggap si Jesus na maging ruler at judge sa buhay nila. Makikita natin na unti-unting binibuild up dito ni Stephen ang kanyang message para sa kanyang final blow na makikita sa verse 51. And then, when Moses heard that, nung malaman niya na may nakaalam pala sa ginawa niyang krimen, he fled the country and lived as a foreigner in the land of Midian. There, his 2 sons were born. So nagtago si Moses sa Midian dahil nakarating din ang balita sa paraon na pinatay niya ang Egyptian in favor sa kanyang kababayan. Kaya ngayon, gusto siyang ipapatay ng paraon. Basahin natin sa Exodus 2:15. Pakibasa po, Sister Myla. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. So syempre, atras si Moses sa leadership ng paraon dahil kumampi siya sa mga Hudyo. Iisipin ng paraon na maaari siyang magpasimula ng pagre-rebelde or pag-aaklas laban sa kanya. Kaya binalak siyang ipapatay nitong si Pharaoh. Yun nga lamang, hindi ito nagtagumpay sa balak niya. Bago pa mangyari yun, nakatakas na si Moses at napadpad nga siya sa Midian. Doon niya nakilala ang anak ni Jethro na si Sipora. Siya yung napangasawa niya. And then 40 years later in the desert near Mount Sinai, an angel appeared to Moses in the flame of a burning bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight. As he went to take a closer look, the voice of the Lord called out to him, I am the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Moses shook with terror and did not dare to look. So dahil sa pag-reject kay Moses ng mga Israelites sa unang attempt niya na i-deliver sila sa kanilang pagiging slaves, kaya naman tumagal pa ng another 40 years ang pag-stay nila sa Egypt. Kaya naging 430 ang tagal ng pagiging slaves nila dahil din iyon sa tigas ng mga puso nila. The flame here represented the presence of God. So God appeared to him to recommission him. As sa pagbanggit ni God sa pangalan ni Abraham, Isaac, and Jacob, ang mga ninuno ni Moses, God was renewing the covenant He made to them. Makita natin dito that God is faithful. He will fulfill His promise. He will rescue His people. At noong marinig ni Moses ang sinabi ni Yahweh sa kanya, he trembled with terror and did not dare to look. Kapag ikaw ay naharap sa presensya ng Diyos, manginginig ka sa takot. Hindi dahil nakakatakot siya, yung itsura niya, hindi ganun, okay? Kundi dahil sa kanyang kabanalan. Malalantad kung gaano kakadumi sa kanyang harapan at hindi mo na naisin na tignan siya. Tulad ni Isaiah nung makita niya ang Shekinah glory ni God sa temple, ang sabi niya sa Isaiah 6 verse 5. Pakibasa po, Sister Lani. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang laing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya understandable naman na gano'n ang naging reaction ni Moses nung malaman niya na ang Diyos ng Israel ang kumakausap sa kanya. Alam niya, God is a consuming fire. And then verse 33 to 34, then the Lord said to him, take off your sandals,
for you are standing on holy ground. I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their groans and have come down to rescue them. Now go, for I am sending you back to Egypt. So the place was not holy per se. It was holy because God was there. God showed up. Yung presence ni God ang nagpa-holy sa lugar na yon. Katulad ng Holy of Holies sa tabernacle or temple, nagiging sagrado ang lugar na iyon dahil nandoon ang Shekinah glory ni God. Ganon din dito. Kaya bilang paggalang sa presensya ng banal na Diyos, inutusan niya si Moses na alisin ng mga sandalyas nito. And God had not forgotten His covenant. He had seen the oppression of His people in Egypt. Kaya He was ready to bring back the deliverer. The time had come for Moses to lead the people to the promised land. Kaya ang sabi ni God, now go, for I am sending you back to Egypt. So God is faithful to His promise. He sends Moses back once more. Dahil si God ay unchanging God. Kaya naman kahit unfaithful ang mga tao niya, He remained faithful to His covenant. And 35 to 36, so God sent back the same man His people had previously rejected when they demanded, who made you a ruler and judge over us? Though the angel who appeared to him in the burning bush, God sent Moses to be their ruler and savior. And by means of many wonders and miraculous signs, He led them out of Egypt through the Red Sea and through the wilderness for 40 years. So nakita nyo na paulit-ulit na gustong ipapadid sa kanila ni Stephen na mula noon hanggang ngayon, ganyan ang ugali nila. Nire-reject ang mga ipinapadala ni God na deliverer. Pero yung mismong nireject nila ang siyang naglabas sa kanila sa pagiging alipin sa Egypt sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon sa dagat na pula. Bilang katuparan din sa pangako ng Diyos, napaparusahan niya ang bansang mga aalipin sa kanila. Mababasa yan sa Genesis 15, verse 14. Pakibasa po, Sister Sharon. Ngunit paparasahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. So nakita natin na ni-recite kanina ni Stephen ang magagandang qualities ni Moses, giving him honor and praises. At patunay iyon na hindi niya binabadmouth si Moses. Kaya walang katotohanan ang paratang sa kanya that he speaks against Moses. So after his defense, dito sa verse na binasa natin, he turns the table again and indicts their ancestors for doing the very same thing they did with Joseph. They rejected God's deliverers in a way, parang na rin nilang nireject si God na nagsugo sa mga ito. So after nilang makalabas sa Egypt, dahil sa kanilang unbelief, kaya pinarusahan sila ng Diyos at nagpaikot-ikot sila sa wilderness for 40 years. So 40 years na yon, si Moses ang nag-lead sa kanila. Yung kwento niyan dahil dun sa mga nagpadala ng 12 spies si God, yun. Hindi ko na sinama dito kasi mapapahaba tayo. So gusto niyang ipakita dito na hindi siya ang blasphemer ni Moses, kundi sila. Mula sa ninuno nila hanggang sa kanila, nire-reject nila ang mga pinapadala ni God na magde-deliver sa kanila. Ngayon tapos na siya sa defense niya against sa accusation sa kanya for speaking against Moses, dadako na siya ngayon para depensa ng sarili niya sa pangatlong accusation sa kanya, which is he speaks against the law. Yun ang paratang sa kanya. It is an easy transition from Moses to the law, since the two of them are closely associated. Dahil kay Moses, ibinigay ng Diyos ang law. So Moses himself told the people of Israel, God will raise up for you a prophet like me from among your own people. Moses was with our ancestors, the assembly of God's people in the wilderness, when the angel spoke to him at Mount Sinai. And there Moses received life-giving words to pass on to us. Itong sinabi ni Stephen sa verse 37 ay galing sa Deuteronomy 18, verse 15. Moses continued, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your fellow Israelites. You must listen to him. Sa harap ng council, who prided themselves on the fact that they followed the Mosaic law, gustong ipakita ni Stephen that in reality, sila ang lumalabag at hindi sumusunod sa Mosaic law.
Ang tingin kasi ng mga religious leaders ng Israel sa kanilang mga sarili ay zealous sa law ni God. Ganon sila ka-self-righteous. They saw themselves as being completely committed to the law of Moses. Pero ang iniwang utos ni Moses sa kanila to listen to the prophet of God ay hindi naman nila sinunod. Sinabi ni Moses, you must listen to that prophet. You should accept him. But instead, they rejected this prophet when he came. And that was Jesus himself. They rejected. Katulad ng mga ninuno nila who rejected Moses in ancient times, ganon din sila. They rejected Jesus who was the prophet that Moses spoke of. At noong nandito pa sa lupa si Christ, kinonfirm ng mga crowd na siya ang prophet na kanilang hinihintay na darating. Dahil sa nakita nilang ginawa nito. Basahin natin sa John 6, verse 14. Ay, wala yung 5 na yun na hindi ko siya na-delete, sorry. Pakibasa, Sister Chern. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Tanggalin ko muna yung 5. Okay. So, kaya sa pag-reject nila kay Jesus Christ, they were doing again what their fathers had done, rejecting the God-sent deliverer. Yun nga lamang, mas serious offense ito dahil ang nireject nila ay walang iba kundi ang Messiah na ipinadala ng Diyos na tagapagligtas ng mundo. Kung i-consider lamang ng Sanhedrin ang mga ebidensya na nasa harapan nila, na nagpapatunay na si Jesus ang katuparan ng mga propesiya at shadows and types sa Old Testament, tatanggapin nila ito bilang kanilang Messiah. Si Moses ay isa ding type of Christ. Moses humbled himself by leaving Pharaoh's palace. Jesus humbled himself by becoming a man. Moses was rejected at first, ganun din naman si Jesus Christ. Moses was a shepherd. Jesus is the good shepherd. Moses redeemed his people from the bondage in Egypt. Jesus redeems men from bondage to sin. So ang kwento ng buhay ni Moses ay naglalarawan sa buhay ni Christ. And then patuloy niyang inaffirm na hindi siya blasphemer ni Moses at ng Mosaic Law sa pagsasabing si Moses ang tumanggap ng law ni God na mababasa sa verse 38. Sabi niya, Moses was with our ancestors, the assembly of God's people in the wilderness, when the angel spoke to him at Mount Sinai. And there Moses received life, giving words to pass on to us. So yung life-giving words or living oracle sa ibang translation na sinasabi dito ay ang Mosaic Law. Kasama na din dito ang mga pinahayag na propesiya ni Moses. Kaya sinasabing living because it is the very word of God. Katulad ng buong scripture na living and active and sharper than any two-edged sword, the law of God is alive and it lives forever. Dito makikita din natin na involved ang mga angels in the giving of the law kay Moses na tumatayong representative ng mga Israelites. Makikita din natin yan sa Galatians 3 verse 19. Pakibasa po, Sister Charm. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Si Moses ang tagapamagitan na tinutukoy dyan. At ganoon din sa Hebrews 2:2. Pakibasa, Sister Maricel. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. So ang law ni God ang tinutukoy dyan na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel. Okay? So dito ina-affirm ni Stephen ang kanyang paniniwala sa law na ibinigay ni God kay Moses. And that is equivalent to not a guilty plea. Ibig sabihin, hindi siya guilty dun sa paratang sa kanya. Dito ipinahayag niya sa kanila na si God ang giver or author ng law. Ang mga angels ay tumatayong mediator. At si Moses naman ang recipient nito na nire-represent ang buong nation ng Israel. Sa mga sinabi niya dito, malinaw na hindi siya nagsalita ng agi sa law ni God na isa sa accusation sa kanya. Instead, makikita natin na ang Sanhedrin ang nag-disobey sa law ni God dahil nireject nila ang prophet na tinutukoy ni Moses na ipapadala ng Diyos sa kanila. And from defending himself, dito naman sa next verses, naging offensive na siya. Sabi niya, but our ancestors refused to listen to Moses.
They rejected him and wanted to return to Egypt. They told Aaron, "Make us some gods who can lead us, for we don't know what has become of this Moses who brought us out of Egypt." So they made an idol shaped like a calf, and they sacrificed to it and celebrated over these things they had made. Then God turned away from them and abandoned them to serve the stars of heaven as their gods. In the book of the prophets it is written, "Was it to me you were bringing sacrifices and offerings during those 40 years in the wilderness, Israel? No, you carried your pagan gods, the shrine of Molech, the star of your god Rephan, and the images you made to worship them. So I will send you into exile as far away as Babylon." He reminds them na hindi siya ang nag-disobey sa law, kundi ang kanilang mga ancestors na lubos na iginagalang ng mga Sanhedrin. Mataas ang respeto ng mga Sanhedrin sa mga ancestor nila eh. They rejected Moses and wanted to return to Egypt. So, ang tindi ng effect sa kanila ng Egypt, kahit pinagmalupitan at inalila sila doon, still they look back with longing at their time in Egypt. So habang kamiting ni Moses si God sa Mount Sinai para tanggapin ang law ni God na nakasulat sa tablet of stones, ang mga tao naman turned to Egyptian idolatry. They told Aaron, "Make us some gods who can lead us, for we don't know what has become of this Moses who brought us out of Egypt." So they made an idol shaped like a calf, and they sacrificed to it and celebrated over these things they had made. After ibigay ni God ang kanyang mga utos sa chapter 20, nagbigay din siya ng instruction kay Moses kung paano itatayo ang tabernacle or ang tent kung saan siya magdudwell na kasama nila. Unexpectedly, after nilang magsabi ng ilang beses na mag-o-obey sila sa lahat ng utos ng Diyos, the Israelites made idols shaped like a calf at the foot of Mount Sinai and bow down and worship the idol. Nilabag nila ang pinakamahalagang utos ng Diyos sa kanila. Sabi dito sa Exodus 20 verses 3 to 5, "You must not have any other God but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods." Ilang araw pa lang since ibinigay sa kanila ng Diyos ang commands na to, yet nagawa na nilang sumuway. Makikita dito na wala silang pagpapahalaga sa divine law na ibinigay ng Diyos sa kanila. And to think, they repeatedly agreed to obey these commands. Mababasa yan sa Exodus 24 verses 3 and 7. Pakibasa, Ate Hazel. Nang sinabi ni Moises sa mga tao ang lahat ng itinuro at inuutos ng Panginoon, sabay-sabay silang sumagot, "Susundin namin lahat ng sinabi ng Panginoon." Kinuha rin nila ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya." So nagsimula yan dahil naging impatient sila sa paghihintay kay Moses, who has been on the mountain for a long time, a total of 40 days and nights, according to Exodus 24 verse 18. Kaya naman nilapitan ng mga tao si Aaron, ang kapatid ni Moses, ang future high priest, na siya ring in charge sa pangunguna sa mga tao habang wala si Moses, and commanded him to make gods, or sa Hebrew, Elohim, for them, para manguna at i-worship nila. Dahil siguro sa takot, kaya sumunod si Moses, si Aaron sa demand nila at inutusan niya ang mga tao na ibigay ang kanilang mga gold rings na mula sa mga Egyptians para tunawin at gawing idols. Ang intended use sa mga ito ay para sa paggawa at pag-aayos ng tabernacle ng Diyos. Instead, ginamit nila sa paggawa ng statue of a golden calf or bull for the people to worship. So nakita nyo, sa kabila ng mga miracles na ipinakita ng Diyos sa kanila, nagawa pa rin nilang sumamba sa isang Diyos-Diyosan. Nakalabas na nga sila sa Egypt, pero hindi nakalabas ang Egypt sa kanilang sistema. Calf worship was an integral part of Egyptian religion. Actually, ayon sa aking pananaliksik, nakahukay ang mga archaeologists sa mga religious site ng mga images or statues of calves or bulls na ginagamit sa ancient biblical times
as an object of worship, both within Israel and in surrounding cultures. At may makikita din na kwento niyan kung saan nagpagawa ang hari na si Jeroboam ng 2 golden calves. Mababasa yan sa 1 King 12 verses 25 to 30. Kaya doon pa lang sa paanan ng Mount Sinai, nagsimula na ang pagiging idolatrous ng mga Israelites. Contradicting ito sa proud claims ng mga Sanhedrin that Israel was the people of the law. Di ba? Yun ang kanilang pride na parang sumusunod daw sila sa mga utos ng Panginoon. Pero makikita natin dito na taliwas yun sa sinasabi nila. And then God turned away from them and abandoned them to serve the stars of heaven as their gods. So bilang judgment sa kanilang ginawa, kaya tinalikuran na sila ng Diyos at hinayaan sa kanilang pamumuhay sa kasalanan. So this sounds like Romans 1, kung saan inabandon ni God ang mga Gentiles na patuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Sabi dito, and instead of worshiping the glorious ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desire. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. So bilang judgment sa kanilang ginawa, God abandoned His people to idolatry. So mula sa kanilang journey sa wilderness hanggang sa Babylonian captivity, isa ang idolatry sa naging problema ng bansang Israel. Bilang suporta sa kanyang sinabi, kinote ni Stephen ang sinabi ng Diyos sa kanilang mga ninuno sa pamagitan ni Prophet Amos. Ito yung sinabi niya dito sa, in the book of the prophet it is written, was it to me you were bringing sacrifices and offerings during those 40 years in the wilderness, Israel? No, you carried your pagan gods, the shrine of Molech, the star of your god Rephan, and the images you made to worship them. So I will send you into exile as far as away as Babylon. So mabasa yan sa Amos 5, verses 25 to 27. Did you bring me sacrifice and offerings 40 years in the wilderness, people of Israel? You have lifted up the shrine of your king, the pedestal of your idols, the star of your God, which you made for yourselves. Therefore, I will send you into exile beyond Damascus, says the Lord, whose name is God Almighty. So baka napapaisip kayo bakit ang nakalagay dito sa Book of Amos ay di na sila beyond Damascus. Samantalang sinabi ni Stephen ay Babylon. May contradiction ba dito? Wala po, okay? Ang propesiya kasi ni Amos ay ang mangyayaring captivity sa Northern Kingdom sa kamay ng mga Assyrians. So binubuo ng 10 tribes ang Northern Kingdom and they established their capital in Samaria. Sinakop sila ng mga Assyrians at dinala silang bihag dito. Yan. At ang, kasi located beyond Damascus. Okay? Located ang Assyria beyond Damascus. Kaya ang tinutukoy sa sinasabi ni Amos ay ang Northern Kingdom. Ang Southern Kingdom naman na binubuo ng 2 tribes na sina Judah at Benjamin ay nanatili sa Jerusalem as their capital city where the temple was located. Dahil hindi rin sila nagrepent sa kanilang pagiging unfaithful kay God, kaya hinayaan din sila ni God na madalang bihag sa Babylonia. Kaya parang ang ginawa ni Stephen dito, sinamarize na lang ni Stephen ang sad idolatrous history ng bansang Israel, which ended up in the Babylonian captivity. Yung ano dito, hindi na nakabalik. Kaya tinatawag silang 10 lost tribes. God sent them into exile as far away as Babylon. Ito naman yung Southern Kingdom. Sila yung nasend doon sa Babylon. So sa pag-reject nila kay Moses, ang totoong ni-reject nila ay si God na nagsugo kay Moses para sila iligtas. So sinasabi dito ni Stephen sa kanila, katulad ng mga ninuno nila na consistent sa pag-reject sa mga deliverer na ipinapadala ng Diyos, ganun din itong mga kausap niya na zealous daw sa law ni God. Pero ang totoo, mamamatay tao silang tulad ng kanilang mga forefathers. Sino ang deliverer na ipinadala ni God sa New Testament? Si Jesus Christ. Kaya kapag nireject mo si Jesus Christ, which is iyon ang ginawa ng mga religious leaders ng Israel, nireject mo na din ang salvation na ina-offer ni God. At hayaan ka na niyang mamatay sa iyong kasalanan.
So natapos na siya. Natapos na si Stephen sa kanyang defense sa pangatlong accusation sa kanya. Sa susunod na verses naman, dedepensahan niya ang sarili niya sa paratong sa kanya that he speaks against the temple daw. Pero itatackle na po natin ito sa ating next Bible study para kasunod kasi nito yung indictment na gagawin ni Stephen sa mga religious leader. So ngayon, ano po yung lesson na mapulot natin dito sa ginawa ni Stephen? Una, be bold in our evangelism. Wag po tayong matakot dahil ang buhay natin ay nasa kamay naman ng Panginoon at hindi ng ibang tao. Pangalawa, be biblical in our evangelism. Remember this mga kapatid, salita lamang po ni God ang makakapagpabago ng puso ng tao. Sabi nga sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. And next, ipakita po natin ang power ni God sa pamamagitan ng ginawa niya sa history. Kung nagawa niya na i-deliver ang mga tao niya noon, magagawa din niya ngayon sa atin. Dahil ang Diyos ay hindi po nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. At isa pa pong lesson na nakuha ko dito, napakahalaga pala ng Old Testament scripture. Dahil kung wala ang Old Testament writings, wala po tayong pangahawakan patungkol kay God. Sa Old Testament, nakita natin ang iba't ibang attributes ni God na siyang nagbibigay sa atin ng hope. Natutuparin niya ang lahat ng pangako niya sa mga tao niyang na kay Kristo. Dahil nakita natin kahit hindi faithful ang mga tao niya sa Old Testament, God remained faithful to them and to His promises. And lastly, ipakita natin sa iba na ang Old Testament ay napapatungkol lahat kay Christ na siyang blessed hope ng bawat tao. Mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pang henerasyon. So dito po nagtatapos ang ating lesson for today. To God be all the glory. And dadako na po tayo sa ating application